Hi guys, good morning. So ngayon, nagpapakain na naman tayo ulit sa ating mga alagang pugo, no? Pero dito guys, meron tayong sisiyo na bagong pisa. So ano pa lang to, 8 pieces. Siyam pala, siyam. So walong Rhode Island Red at saka isang Brahma partridge, no? So meron tayong Brahma dito. Yan. So hindi makita, kunin natin. So ayan guys, ito yung Brahma partridge, no. So isa pa lang yung napisa. Meron pa doon. Meron pang mga hindi napisa na doon sa incubator natin. So ito yung Brahma partridge, no. So day old. Ganito na siya kalaki. So ito yung advantage guys pag nag-alaga ka ng mga pansi o heritage chicken. Mabilis lumaki. Mabilis yan. So yung mga nandito guys is mga Rhode Island Red na lang to. At meron pa dun sa incubator natin. Marami dun. Hindi pa napisa. So i-check natin. So yun guys. Ang pag-usapan pala natin ngayon is yung pag-alaga ng pugo. Yung isa sa mga makapanghinang loob sa pag-alaga ng livestock o halimbawa yung ganitong klase ng negosyo, yung pagpupugo, is yung market talaga, yung itlog ng itlog, no. So yung itlog kasi guys nandito, yan. Yan. So sa pag-alaga ng pugo, yung tuwing bakasyon talaga yung mahina yung bintahan, no. So merong nagchat sa atin isang kaibigan natin na mabenta pa ba daw yung yung itlog ng pugo. So sabi ko naman, meron naman paunti-unti pero medyo matumal na, no, gawa ng wala nang pasok, wala nang klase. So bakasyon na kasi, kaya ngayon medyo mahina yung bintahan ng pugo. So tuloy-tuloy lang, walang susuko, no. So ganun talaga yung papasukin mo, ma-business man yan o trabaho, up and down talaga. So meron talagang matumal at meron ding mabenta. So doon ka na lang lulusob, no, sa mabenta na buwan. Yung alam naman natin na pag yung mabenta yung may pasok na, so yun yung panahon na mabenta yung itlog, no, ng pugo. So pag ganitong panahon, yung bakasyon, May hanggang June, so parang mahina talaga yan kasi yun nga, yung market ng itlog is yung mga estudyante, no, o yung mga may pasok nun sa paaralan. So pag walang pasok, so yun, mahina talaga yung bentahan. Pero tuloy pa rin kasi yun nga, sabi nga, kung susuko ka, no, talo ka talaga. So ito yung business na sa pag yung merong klase o walang pasok, so ito bababa talaga yung market. Pero hindi naman ito lang, yung mga ibang business din. Pero yun, tuloy pa rin, no? Tuloy pa rin sa pag-alaga. At ang gagawin natin ngayon, so since mahina yung bintahan ng itlog, since meron tayong breeder dito, ito tinakpan ko yung ito, tapos ito yung breeder natin. So dalawang kids yan, so meron yung lalaki at babae, tapos dito yung dalawa, no. Yan, ito yung dalawang kids na breeder natin. So ang gagawin natin, kung dati hindi tayo nag-ipon para incubate kasi mabenta pa yung itlog, ngayon ang gagawin natin, since wala pang klase at mahina yung bintahan ng itlog, so ang gagawin natin, iipunin natin yung itlog ng ating mga breeders, tapos magpapisa tayo ng marami para yung itlog na nandito na fertilize, so hindi masasayang, no, kasi ginawa nating papisa. So ito pala guys, kahapon hindi ko na videohan, nandito ito yung, hindi ko alam kung
pang ilang batch na langgam na ating in-incubate. So nandito, no. Hindi ko po napakita sa inyo guys yung pag-selection dito, yung babae at lalaki. Pero ito na yung mga natira guys, yung mga lalaki. So medyo marami pa rin, nasa 60% lang ata yung babae, no? Kasi nasa ano to, nasa 150 plus. Lagyan na natin 150. So yung babae guys is nasa ano lang, 88. 88 lang yung babae. Tapos yung mga natira, ito yung lalaki lahat. So ganun talaga yung expectation mo pag nagbi-breed ka ng pugo na hindi tugma dun sa material na ginagawa mo o pang breed mo. Yung brown yung lalaki at saka itim yung babae. So pagsisiyo pa lang alam mo na yun kung ano yung lalaki at saka ano yung babae. Yung itim doon, yung resulta is lalaki, tapos yung brown naman is babae. Pag yun yung breeder mo na yung lalaki na breeder is kulay brown, tapos yung black naman is yung babae. Yun yung magiging resulta nun. Pag yung sisiyo pa lang malaman mo na lalaki at saka babae. So ito yung mga lalaki guys na napili natin. Iniwan lang natin dito. Tapos nandito sa kabila yung babae. Yan, nandito guys sa taas, no, ng ating kulungan. So nasa 88 plus lang ito. 88, no, na babae. So ganyan guys. So kung mapansin nyo guys, yung liig ng babae is medyo ano lang, mapusyaw, yung ano, yung hindi dark yung liigan niya. So yun yung batayan pag babae, no. Pag lalaki naman, dark brown yung liig niya. Kaya pag ganitong stage ng edad nila, doon mo na malalaman yung babae at saka lalaki. Kasi mix na to hindi to pure na breeder, no. Pero okay din naman yung itlog nila guys. Same ano lang naman yung sizes, no. At mababase mo rin yan sa patuka guys ng yung mga pugo, no, yung resulta ng itlog nila. So ganito lang sila guys, nandito sila. At ito na yung pang third na cage nila, na hanggang sila ay maglili, hanggang sila ay magkakal, no. Pero ito nasa ano to, month old na mahigit. So by 40 to 45 days mag-start na po itong mag-lay ng itlog. So yung sinyalis niya guys na malapit na mangitlog is yung hinihingal sila. Yan, no. So yun yung karakteristik ng pugo na malapit na mangitlog, no. Yan. So meron dun sa kabila. Yan, meron din dito sa kabila guys, yung kasama niya. Inati ko lang. Yung doon sa kabila 48, tapos dito is 40 pieces lang, no, para maluwag. So hinati ko lang para yung capacity kasi guys ng kulungan nila is nasa 70 pieces. So maluwag din naman kung yung doon sa kabila is 70 tapos dito is 18 lang. So ilipat na lang natin to pag nagkaroon naman tayo ng bagong pugo. Tapos ito, mga itlog na sila, pwede natin idagdag dito sa mga nangitlog dito sa baba, no? Yan. Para may malaking space na naman tayo, no? So yun yung ating mga pugo. So 40 dito, doon is 48. So 88 pieces lang yung female na pugo doon sa batch na in-incubate natin. So ito yung pabahay natin pugo guys, oh. Okay na, tapos na. Pero yung gilid hindi pa nalinisan, lilinisan natin yan. So paunti-unti lang kasi mag-isa lang tayo. So dito, ito yung mga paitlogin natin. Yan. So ito yung sinasabi ko yan guys kanina, na i-incubate na itlog, no? So ito yung mga galing dun sa mga breeder natin, no. So 4 na araw na po ito. Yan. So
4 na araw. Ito yung naipon natin at 1 week ata. So pwede natin itong i-stock 1 week. So after 1 week, pwede natin isalang sa ating incubator, no? Kasi yung mga nandun na itlog sa ating incubator, mapisa naman yun by this week, no? Ngayon na week, mapisa na yun yung itlog ng manok natin. Kasama dun sa mga napisa natin na Rhode Island Red, no? So marami pa kasi ito guys na kasama ng mga itlog. At ito pa yung naunang napisa. So marami pa doon, nasa isang tray yata yun. So nasa 40 mahigit yung itlog nila. Pero pag napisa yun, isasalang na natin ulit yung ating bagong naipon, no, na itlog ng pugo na fertile. At ito pala yung pakain guys ng ating mga bagong pisang sisyo, no. So bumili tayo ng 2 para in case of mapisa na yun. Tapos meron tayong stock na itlog. So yan. So ang kagandahan nito guys is marami siyang yan, no, provides readily, no, available protein and amino acid energy. Yan. So ito yung magandang patuka habang bagong pisang sisiw mo. So ito yun. Pwede din to sa pugo, pwede mo tong ipapatuka sa pugo. Tapos sabayan mo ng electrolytes na vitamins, ihalo lang sa tubig at yung Vitamin Pro, no. Sa akin yung ginagawa ko first day ng papisa nila, yung tubig na may halo yung molasses, no. So anti-stress yung, pwede din brown sugar. So anti-stress yun. So yun, pero ngayon plain lang yung water nila. So wala yung vitamins. Yung mga pugo natin guys na yung last batch at yung unang batch, hindi na tayo gumagamit ng ito yun guys, ito yun. Papakita ko po sa inyo. Yan. Ito na batch guys, at yun, hindi na natin ginamitan ng vitamins, no. Simula day old hanggang month old, hanggang ganito. So hindi na tayo gumagamit ng vitamins sa kanila. So ang ginawa lang natin, plain water lang ng plain water. So every morning malinis yung tubig nila, umaga at saka hapon. Yung patubig natin sa kanila. So malinis yun. So hindi na tayo gumagamit ng ng vitamins o kahit ano. So plain lang, plain water katulad doon, no, sa taas yan. So yun yung patubigan nila. At doon sa likod, meron dong nipple. Yan guys, dito sa likod, merong nipple drinker. So ito lang yung ginagawa natin sa kanila, no? Yan. So merong nipple drinker. At yung sa taas, ito yung patubig nila. Plain lang. So wala tayong vitamins na ginagamit. So yung resulta guys, okay din naman yung itlog nila, no? So magkatulad yung size, walang malaki, walang maliit, walang maliit, walang malaki. So parehas, no? Uniform, uniform yung sizes ng itlog nila. So okay naman. So kaya hindi na tayo gumagamit ng vitamins, no? So yung panahon okay din naman, mainit, wala pang ulan dito. At yun lang guys yung ating update sa ating mga pugo, mga alaga. So tuloy lang, meron sa pagnegosyo o ganitong pag-alaga ng livestock, up and down talaga yan, lalo na pag bakasyon. Pero tiis tayo kasi dito tayo nabuhay, no? So wag lang susuko at palaging iasa natin sa taas kasi siya ang mas nakakalam. God bless and good morning. Happy farming.